Lumaki sa isang Kristiyanong pamilya si Martha. Aktibo siya sa social service at bahagi ng kanyang tungkulin ang pag-abot sa mga street children para mabigyan sila ng edukasyon. I gave my life to God. 9 years old ako. Dahil sa influence ng parents ko, naipasok na nila sa amin as Christians na kailangan namin sa buhay namin si Lord. Subalit, hinanap ko sarili ko at hinanap ko yung ano ba talaga ako kay Lord? Ano ba talaga ang ministry ko? Hindi lang ako anak ng pastor. Paano ko gagamitin sa simbahan? lingid sa kanyang kaalaman, ang kasagutan sa kanyang katanungan matatagpuan sa isang pangitain. Nung umagang gumising ako, parang ang bigat ng pakiramdam. Parang lahat ng problema ng ibang tao nasa akin na. So, pumapasok ko sa work nung araw na yun. Patawid kami ng intersection, wala ako nakitang kotse at yung tricycle driver din, wala nakita, so diniretso niya. Yung pala, tinamaan yung likod ng tricycle. May tinamaan pa sa harap, tumama yung ulo ko dun sa steel bar. Pagbukas nila, humihinga pa ako at tinakbo agad sa isang ospital. Ang feeling ko, nagising ako, nasa garden ako. So tingin ako ng tingin sa paligid. Bakit ako nandito? May isang lalaki, naglalakad, papunta sa akin. Nung nakita ko siya, bigla niya ako iniyakap. Nagsalita na siya, sabi niya, "Don't resist. It's going to be okay." At ang naiisip ko, parang kilala ko nitong taong to. Sino to? So nasabi ko agad, "Jesus?" Doon niya binitawan at nakangiti na siya nung nakita ko siya. Samantala, May isang resident doctor na blatantly sinabi sa tatay ko at sa nanay ko, "I won't make it." Ang dahilan niya, "Tingnan niyo anak niyo, brain dead na. Ano pang hiintayin niyo? Ano pang aasahan niyo? Yun nga lang, ang Diyos, see what I can do." At sinabi niya, "Okay ka na. Everything is now okay. It's time to wake up." Martha, gising ka na? Doon ako dineclare na buhay na ako. After 19 days. Nung bagong gising ako, 3 tao lang kilala ko. Nanay ko, tatay ko, at Diyos. Pero yung mga kapatid ko, wala. Wala akong naalala. So wala akong nurse. Merong reliever, lalaki. Kamukhang-kamukha ng kapatid ko. Nung nakita ko siya, doon ko naalala na may kapatid ako. mula noon, tuluyang nanumbalik ang alaala ni Martha. Dito, unti-unti siyang bumangon muli matapos ang malagim na aksidente. Back to zero ko, parang isang computer na nirestart at nireboot. Mula sa tumayo or sa pagkupo lang, hanggang sa pagkain, hanggang sa paglalakad, inaral ko uli lahat. Dahil sa kanyang pananampalataya, gumawa ng himala ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi na siya sumailalim sa anumang major surgery at wala ring nakitang diferensya sa kanyang mga buto base sa x-ray. Makalipas ang 4 na buwan, lumabas siya sa ospital. Nagsampa ang kanyang kampo ng kasong serious physical injury laban sa nakabangga sa lulan niyang tricycle na pinaniniwalaang konektado sa isang politiko. Bagamat sa umpisa lang nito pinanagutan ang sinapit ni Martha, pinatawad na niya ito. Ulit-ulit sinasabi sa akin, Lord, na siya ang may hawak sa akin at siya ang may hustisya. Nag-iwan man ng mapait na alaala kay Martha ang nangyari, nangibabaw naman sa kanyang puso ang katapatan at himala ng Diyos sa kanyang buhay. Bukod sa mas mainit na relasyon sa Panginoon, ay mas naging malapit din sa isa't isa ang kanyang pamilya. Ginagamit ko yung kwento ng naaksidente ako para ma-encourage sa ibang tao na
May buhay na Diyos. Ano pa ang malala doon? Agaw buhay, pero I'm alive because Jesus lives. Ako mismo, masabi ko na ang Diyos ang life giver. Siya pa rin ang may hawak sa'yo eh.